hindi makapaniwala ang isang lalaki na ang inakala niyang abogadong magtatanggol sa kanya ay ang mismong manloloko umano sa kanya. Gumastos na raw ang biktima ng 1 milyong piso pero nakatenga pa rin pala ang kaso ng kaibigan. Umaaksyon si Kay Imson. Nagpasaklolo sa NBI Anti-Fraud Division ang itinago natin sa pangalang Boy D. Naloko raw siya ng kinuhang abogado sa kaso ng kaibigang nasentensyahan at nakakulong sa bilibid dahil sa droga. December 16 daw nang magsimula ang transaksyon kay Attorney Marie Frances Ramon na inirekomenda ng isang kakilala. 30,000 pesos daw agad ang hiningi sa kanyang paunang bayad. 5,000 piso naman sa kada appearance sa Court of Appeals. Pero nang magtagal, linggo-linggo na raw kung manghingi ng perang abogada para umano mapabilis ang proseso. No choice po kami, ibinenta po yung property sa Zambales at saka po dyan sa Mipembo. Nakapagbenta pa ng property para lang ano. Ngayon, nung natunugan siguro nitong attorney na to, nilinggo-linggo na kami, na hingian kami. Kada linggo, magkano pong hiningi niya sa inyo? Meron 250, meron 150. Umabot sa halos 1 milyong piso ang ibinigay nila kay Ramon. Kaya tuwang-tuwa sila nang sabihin nitong nagbabana ng desisyon ng Court of Appeals na pumapabor sa kaibigan. Pero ang kapalit daw nito, 150,000 pesos pero duda raw sila. Kaya 75,000 pesos muna ang ibinigay nila. Dahil dito, naresked ang paglaya ng kaibigan. Nang magpunta raw sila sa bilibid sa itinakdang araw ng abogada, hindi na raw ito sumipot. Hindi walang sheriff na dumating, walang ano man nangyari kahit na ano. Kaya naghinala na kami. Bakit ganon? So, ang ginawa namin, dumiretso kami ng Court of Appeal, kinabukasan. Kung nag-ano kami sa Court of Appeal, tinignan sa record, is nakapending pa pala yung kaso. Agad ikinasa ng NBI ang entrapment operation sa suspect na nakipagkita sa mga biktima. Nang iabot ang mark money, agad nang inaresto si Ramon. Upon verification, napag-alaman natin na walang desisyon na gano'n na kung saan ay pumapabor doon sa kamag-anak ng mga complainants. May mga reklamo na rin si Ramon sa dating pinapasukan na kumpanya. Kinumpirma ng Kapunan Law Firm na naging empleyado nila si Ramon pero matagal na raw siyang nagbitiw. Kasong estafa through falsification of public documents ang kasong isasampa laban kay Ramon. Posible rin siyang maharap sa disbarment case. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.